Good morning, good morning. Gandang umaga po at welcome sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kaligtasan po ng mamamayan laban sa mga masasamang loob. Ang malaking bahagi niyan ay of course ay pinangungunahan ng kahandaan at proteksyon ay binibigay ng National Capital Region Police Office o NCRPO. At yan ang ating papaksain ngayong umagang ito. Halos mapuno ang kamay ng National Capital Region Police Office sa mga gawaing nangangailangan ng mas tutok na atensyon tulad na lamang ng banta ng terorismo sa Kalakhang, Maynila. Sapat ba ang seguridad na kanilang inilagay upang maiwasang makapaminsala sa mga ari-arian at buhay ang mga kalaban ng batas na ngayon naghahasik ng kaguluhan sa Marawi City? Ang malagim na insidente sa Resorts World Manila ay nagbigay pa ng dagdag na problema sa ating pulisya. Halos 80 ang nasaktan habang 38 ang namatay ng pasukin, pagpaputok ng baril at sunugin ng nag-iisang salarin ang nasabing establishmento. Matapos ang kaguluhan, nagtuturoan pa ang PNP and CRPO at pamunuan ng Resorts World Manila sa kung sino ba ang may kasalanan sa nangyaring kaguluhan. At habang ginigisa ang mga opisyal ng PNP sa Joint Congressional Hearing ng Resorts World Manila Incident, nakatuon din ang NCRPO sa paglilinis ng kanilang hanay mula sa mga tiwali nilang kabaro. May kinalaman kaya ang sistema ng paghuhubog sa mga pulis kung kaya't kahit ang mga bagong miyembro ng institusyong ito ay nalilihis ng landas? Paano kaya ito itinatama ng kanilang pamunuan upang dumating muli ang panahong ang mga pulis ay hinahangaan ng sibilyan imbes na katakutan? Narito po ang ating panauhin para bigyang linaw ang maraming mga issue na of course pinangungunahan nila dito sa National Capital Region. Let's welcome to the program National Capital Region Police Office Chief Police Director Oscar Albayalde. Good morning po. Welcome back, welcome back. Have a seat. And salamat sa pagpapaunlak. Alam kong busy din kayo sa maraming trabaho, but at least nag-take time out kayo. No? Let's get it straight, General, sir. Itong ginagawang congressional hearing sa inyo ngayon, how do you think nakakatulong ito sa pagbalangkas nila? Kasi ito in aid of legislation, yung mga patawag nila, always ganun eh. I do not know if they call it under the guise of or kung minsan ay kung ano man yan. Ano? But nararamdaman ba ninyo nakakatulong ito para makabalangkas sila ng batas yung mga ganitong investigasyon? And at the same time, how does it affect yun namang hanay ninyo halimbawa sa pulis? Kasi parang kayong mga batang pinagagalitan kung minsan. Yes. Well, sana nga no, Kuya Daniel, at makagawa sila ng batas dito para ma-improve yung security ng mga hotels, mga big hotels, lalong-lalo yung mga may casino, no? Dahil nakita talaga natin dito na kapag may mga ganyang pangyayari, hindi handa yung mga in-house security sa loob ng mga casino, sa loob ng mga hotels, no? Dahil unang-una, they're not allowed to bear firearms doon sa loob, no? At walang control yung pulis doon sa loob. Ano ba yun pong hindi sila pwedeng magdala ng firearms doon? Ano ba yun? Is that something na sinasabi ng requirement nila sa batas o yun ay in-house rules lang? No, I think yung under kasi sila ng PESA, no, at wala pa tayong yung tinatawag na Security Code of the Philippines, no. Kaya yan, yung mga pwede lang ay yung mga security guard doon sa labas. Wherein ang naging policy kasi ng mga ganyang mga malalaking hotels and establishments, hindi sila pumapayag na may mga nakabaril doon sa loob. It's because daw yung mga alarming mga guests nila ay natatakot kapag nakakakita ng mga uniformado at may armas na tao doon sa loob. So I think kailangan ito magbago na, no? Especially now na meron tayong problema, yung global na ang problema natin on terrorism, no? Hindi na natin pwedeng ipagkaila to na talagang may hinaharap na tayong problema rito on terrorism. Kailangan talagang magbago na tayo. Yung ganun, you believe kailangan pa po ng legislation para itong security na ito, pati yung forma nila, pati yung lahat noong dapat na ginagawa sa loob ng mga ganyang casino, hotels, hindi lang siguro ho doon, pati sa mga malalaking malls. Yes, I think in a limited way ma-allow sila, no? And of course,
kailangan yung vetting din nila doon sa pagkuha ng mga security officers nila. Kailangan very responsible na mga tao yon kasi baka mamaya yun naman ang magiging problema later on, yung mga armadong ano nila. Although hindi naman natin sinasabi na kailangan armado sila. Pwede naman kasi yung mga armas ay nasa isang lugar lang. In cases of emergency, pwede mong kunin yan. Madaling makuha. And of course, kailangan license talaga yan. Yung mga kanilang mga firearms doon sa... As of the moment, they are not allowed. Yes, hindi sila allowed na mag-bear ng firearms doon sa... By law? Yes. Kasi unang-una, hindi naman, wala namang mga permit to carry yung mga yon, no? At, pero hindi ba kung mga security guard sila under ng isang security agency, hindi ho ba allowed naman ang isang security agency to issue firearms dun sa kanilang mga guards? Yes, pero policy kasi nung hotels na hindi pa i-allow na it's because of their clients. So it's more on the in-house policy. Yes. But it is not the law. Yes. Kasi the law allows. Provides, kapag naka-uniform, pwedeng mag-bear ng firearms. Yes, no? correct. Oh. But yung sa mga hotels, they don't allow yung mga security guards in uniform. So if you're not in uniform, basically, hindi ka pwedeng mag-bear ng firearms. Pero kahit nga yung in uniform nila, di ba, yung sa investigation ninyo, wala. Yes, sometimes wala. Wala pa din eh. Puro holster lang eh. Yes. On the part of the PNP naman, I think this should serve as an eye-opener, no? Sana nga, no, mabuksan yung mga mata ng lahat, especially itong ating mga mambabatas, no, ating mga congressmen, na once and for all, siguro we have to prepare for this threat on terrorism talaga. We have to modernize our PNP na. No? Kailangan talagang suportahan na yung ating Philippine National Police para ma-improve yung ating both yung ating individual at saka unit equipment. No? To fight and talaga itong terrorism na hindi na natin pwedeng ipasawalang bahala ito. Correct. Talagang nandyan na kasi itong problema na to. So we really have to prepare for this. Pero meron naman kayo modernization na din ho sa PNP, hindi ba? Well, meron kaming modernization na nakasalang sa Congress, pero I think matagal na yon. It's been 8 years na walang medyo, unlike yung AFP, continuous yung modernization program nila. Kaya makita mo, no, yung purchase nila ng ganito-ganon, talagang continuous din. May mga eroplano na ngayon, may kung ano-ano na silang meron. Yung PNP, no, hanggang ngayon, yung marami pa rin tayong problema pagdating sa equipment talaga. Sa mga baril ba, ang sinasabi kasi noon, kahit mga nakakaraan, ang ratio na daw ninyo, 1:1, meron ng police. Yung short firearms kasi walang problema yan. Yung dun sa pagdating sa short firearms, talagang 1:1. Okay na. Especially now, yung very supportive yung ating presidente sa uniform service. Ang sigurong kailangan nating improve yan, yung mga surveillance equipment natin, no, yung mga unit equipment na kailangan talaga natin, yung paggano natin, yung intelligence gathering equipment natin, yan ang mga siguro kailangan na nating improve. Tsaka yung long firearms natin hanggang ngayon, yung mga M16 pa rin na refurbish ang ginagamit natin. I think we really have to improve. Teka na ba yung mga gamit? Yung mga sniper rifle natin, halos hanggang ngayon, yung gamit natin is yung mga iron sight pa rin, halos. Of course, meron tayong mga special units like the Special Action Force. Yan ang mga highly equipped, no? But then again, yung mga SWAT natin ba, sa kagaya niya, halimbawa, ang hawak ninyo NCR eh. Yes. Ibig sabihin, kabuuan nito ng Metro Manila. Meron ho bang SWAT team lahat yan? Yes, lahat ng mga cities may mga SWAT teams yan at supported ng mga local government units yan. Ngunit, ang equipment nila provided by the local government unit. Okay. Pero again, limited ulit yan, no? Lalong-lalo na sa long firearms. Ang usually binibigay lang ng local government unit is the vest, ganon, yung mga helmets nila, and short firearms. Pero pagdating dun sa mga high-powered firearms, especially yung mga sniper's rifle, yung mga high-tech na binocular, hindi na po provide yan. So ito ay siguro kailangan talaga na nating tignan. No? So, ang ibig nyo ba sabihin po ngayon dito sa situation ninyo, hindi kayo pwedeng humarap doon sa mga banta ng terorismo na ang dala-dala, di hamak na malalakas ng mga firearms. At mga iba, pati bala nila, may mga nakakita pa ako na mga hydroshock. Yes. Hollow point. Yes. Yung, yun ang isang tinitingnan natin. Although yung sabi nga natin, we just have to train our people kasi
kailangan talaga nating ma-develop yung will to fight, ika nga. No? Ito yung tinitingnan natin. Yung pag mga ganyan naman ang talaga na banta ng terorismo o yung incidents of terrorism, nandyan naman yung ating Special Action Force. Besides doon sa Armed Forces din, yung Armed Forces, meron din silang unit na mga special units na pwedeng isabak sa sa anti-terrorism. Pero underpower kayo lalabas pagka kalaban ng pag-uusapan kasi sila one, well-funded. Tapos ang gamit nila tapos sila hindi nyo pa nakikita, hindi nyo kilala. Kung kayo naka-uniforme kayo, like sitting ducks kayo pagka nandiyan na kayo. Tapos mas mahina pa yung mga gamit ninyo. Magkahabulan, mas mabilis yung sinasakyan nila kaysa sa inyo. Yes, tama yan. No? Yun ang tinitignan nga natin. Usually kasi nangyayari sa atin kapag na-recruit ka, gusto mong ng SAF, kung minsan pati yung training and of course yung mga refresher courses, yung mga reorientation, gaya ng dapat yung marksmanship training dyan, regular yan. No? Kailangan sharpshooter, lahat yung nakakaputok man lang. Pero usually, pag naging SWAT ka, naging SWAT ka na lang. Hindi, wala nang continuous yung training na wawala na. Nagiging personal na kung gusto mong talagang maging proficient sa shooting. Gastos mo na. Gastos mo na. So ito talaga ang kailangan nating tignan. Kaya sabi nga natin sana yung mga mambabatas natin, they'll give us extra support para dito sa mga ma-improve yung skills, not only the skills of our personnel but also yung aming mga individual at saka unit equipment. Pero napapag-usapan din po dyan yung mga regional training ninyo, yung mga arm ninyo na nagtuturo. Is that really true? Kasi parang sinasabi, kasi parang mahina yung nagte-train Well, unang-una, yun nga ang pinaglalaban din natin sa Congress ngayon na may transfer sa atin yung mga lahat ng training centers. Kasi as of now, hindi kasi under ng PNP yung mga training yung mga PNPTI, yung training institute natin, no? Especially the PNPA, no? Yung paghubog ng ating mga opisyal na sila ang mamumuno sa mga kapulisan, no? Sa mga subordinates natin, mga PO1 pataas, yung mga non-commissioned officers na tinatawag natin. Kailangan talagang tayo ang mag-train sa kanila, tayo ang maghubog dahil alam natin kung ano ang kailangan kung kagaya ito ng sa AFP, no? Yung sa PMA, kaya ang tawag nila is Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. Kasi it is under the Armed Forces of the Philippines. Pero dapat pagka ganun, hindi kayo dapat tanggapin sa PNP. PMAR kayo, di ba? Pero nag-cut yun 1991 nung kaya nga po, ibig sabihin ngayon, wala na. Ibig sabihin ngayon, dapat lahat na ng magiging general nasa loob, galing ng PNP. Yes. So, how did you now adapt to the PNP situation when you are actually trained in the PMA? Well, sabi nga natin, hindi naman kailangan pa rin kasi natin yung level of discipline kasi, no? Yung iba ang level of discipline ng military trained, no? Hindi yun ang dapat sana natin i-adapt doon sa PNPA. Not to militarize the PNPA, pero yung at least upgrade skills natin yung unang-una yung academics nila, tapos yung training, no? Kailangan kasi dito yung discipline unang-una, no? Discipline. So hindi kayo masaya sa PNPA? No, hindi naman sa hindi masaya. I think it really have to be upgraded. Ayaw nyo lang sa kanila? Hindi naman. Hindi, kasi di ba lipat natin yung Hindi naman. Ang kailangan kasi natin ay makuha yung training ng PNPA ngayon ng PNP. Yun ang pinaglalaban namin. Ibig sabihin, ayaw nyo nga sa kanila dahil gusto nyo dapat yun ay nasa inyo. Yes. Diba? Yes. Yun ang pinaglalaban natin sa Congress ngayon. Na I think it's no less than the President, inapprove na niya yan na na magsabi na yung PPSC ay i-under sa amin yung PNPA. At least yung PNPA tsaka yung PNPTI. Yung so training ngayon, ang sinasabi ninyo, yung training na ginagawa sa PNPA, kulang para sa kailangan ninyo sa PNP. Yes, para talagang maturo natin kung ano talaga ang pwede nilang idagdag doon sa training at yung curriculum mabago. Bakit hindi ho ba pwede na ang PNP ay mag-collaborate with the PNPA at sabihin ninyo, dapat ito ituro ninyo. Dapat ito kasama to sa ganyan. Hindi ba pwede? Actually, meron po. Yung superintendent doon is a regular PNP Police Commission Officer. But pero, then again, yung hindi niya sinusunod yung sinasabi nyo. Yes, kasi more on civilian yung mga nagtuturo talaga at saka
wala pa kasi talaga dun yung tinatawag na core of professors, unlike yung sa PMA. Meron talagang core of professors diyan, no? Ba't May hindi mga kernels yan, hindi no? po lagyan? Di ba po- wala namang batas na naghahadlang doon, hindi po Yes. ba? Yes. Ba't hindi po halimbawa ay magpadala kayo mismo sa hanay ng PNP na ipasok ninyo, ito, pagturuin ninyo dyan dahil yung mga nagtuturo sa SWAT, yung mga nagtuturo doon, nagtitrain doon sa, hindi ba pwede? Actually, meron naman po. Meron naman mga nagtuturo sa ano, pero iba pa rin talaga yung paghahawak mo yung buong training, no? Kasi yun nga ang sinasabi natin. Kaya yung doon pa lang sa una, the first year pa lang sila, Yes. no? Hawak mo na sila. So mahubog mo na sila from the start pa lang. Yun ang isang maganda doon. Kagaya doon sa PMA nga, sabi nga from the very start na ano, hawak ka na kagad ng AFP, na Armed Forces of the Philippines. Dito kasi hindi, civilian ang pinaka-head ng PPSC natin. But can't it be done na talagang through, let's say, executive order ay magkaroon ng collaboration na hindi na Meron kailangan naman ng po. batas? Yes, may collaboration. Kasi po ang problema natin dito sa ganitong sitwasyon, alam niyo naman pagsasabatas di ba? Minsan pagka medyo talagang paluritan pa yan, lalo na't merong nakatuwaan ka ng isang congressman. Di ba? Tama po. Tama po yan. Have you not talked to the president with regard to this and General Bato na baka naman pwedeng ngayon, andi dito naman kayo, magkakasundo naman kayo. Ipasok na natin yung mga trainers na doon talaga sila galing sa PNP. Isama na doon sa PNP. Actually, wala namang bawal sa batas yun, di ba? Wala naman po actually bawal sa batas, no, yung pagtitrain, no. And of course, hindi lang kasi yun yung facilities, number one. Hanggang ngayon, wala pa talaga tayong magagandang facilities. Sa doon, PNPA? Yes. Yung But ang PNP ho ba meron? Yung, no, pag kasing ano yun, kailangan talaga pong buhusan ng pondo yun para ma-improve na lang. So still the same. Kung ilipat man sa PNP, you will still be needing facilities. Yes, facilities. Na kailangan pero at pa least rin. pwede siyang masama doon sa ano namin, doon sa pondo namin 'yon. No, pwede naming mabagsakan ng ano doon kahit na mga siguro from our trust receipts, mga ganun. Pwedeng ma-improve unti-unti yung ano doon. At medyo mabilis siguro yung pag-improve ng mga facilities doon sa kampo. How did you take yung ginawa sa inyong paggisa sa Congress? Well, naintindihan naman po natin 'yan, no? Kasi it's really very easy sometimes, no, to comment when you're not there, no? Naintindihan naman po natin 'yan. I think we give it to our honorable congressmen yung mga ganun, no? Of course, hindi naman natin sinasabi na naging perfect yung operations natin. We have constraints naman talaga. In any operation, sabi ko nga, there are no perfect operations naman po kasi. So, Pero kayong ground commander doon talaga? no, it's actually the SPD. I was there as the regional director. Oh, okay. But of course, I'm not barred from giving orders, instructions. Ganun po whatever. naman talaga because I'm the regional director. Pero wala ho bang access ang ating mga pulis doon sa mga, let's say, information with regard to different like CCTV rooms ng mga ganitong ng mga ganitong establishments? Kasi ang tinitingnan ho ng mamamayan din dito, yung iba nga nagkakaroon ng access Like halimbawa, sa traffic, may access sila doon sa mga monitors dyan. Wala bang ganun sa PNP na meron kayong access sa mga CCTV rooms na ganito? Actually, kung in normal situation, talagang hindi ka basta-basta makaka-access. During mga crisis na gano'n, may incident na gano'n, talagang we take over. Wala naman pong problema doon Ang naging problema is, number one, we don't know kung saan talaga yung CCTV rooms nila. Number two, inabandon nga yung CCTV rooms nga nila. At ang sabi nung tinanong namin, yung CCTV nila ay makapal na yung usok, no? Around before 2 o'clock, nakapunta yung ating SWAT team doon. I think nandyan yan sa records ng Congress na nakuha yung CCTV. At hindi naman talaga binitawan yung CCTV na yon. At hindi totoo kasi yung sinabi ni Mr. Riley na at any one time iniwan yung mga CCTV. I think no less than yung CCTV operator during the first congressional hearing na sinabi na niya na talagang inabandon niya, umalis siya doon sa CCTV room. No, after a few minutes lang at natakot. At bumalik siya around less than an hour after, no? So yung kasama no SWAT natin sa Mr. Kinol, no? At may statement din siya sa amin. Hindi siya pwedeng magkaila doon. May statement din siya sa amin na
wala siyang alam kung saan din yung lugar na nakikita yung yung suspect. It's because hindi rin niya alam yung ins and outs nung hotel. Nung hotel. So kumuha pa na ulit ng operator doon sa baba. That took time. Another kasi hindi ka naman basta-basta pwedeng dahil sa sobrang usok na kung saan-saan ka pa dadaan, no. So past 2, ang nakuha pang personnel doon at pinadala sa atin na Resorts World, again, hindi rin nila mapinpoint dahil lang reason nila ay lang daw sila, parang crew lang sila doon sa casino area. So hindi nila alam yung mga ins and outs ng hotel. That's the time na tumawag si Mr. Kinol, probably doon sa may Remington Hotel na, at binigay niya yung screenshot, sinabi niya yung code doon, at sila nagsabi, yung nakikita mo, nasa 5th floor yan. So that was the time na inakyat ng SWAT team natin yung 5th floor. Kaya yun yung first time, past 3 na yun. So wala ho tayong mapa ng ganyan sa ibig sabihin wala ho naka-file sa atin sa PNP. Wala po tayo yung parang saan ba ang mga CCTV rooms? Wala po tayo yung ready available sa atin. Yes, although later on they provided yung kanilang parang floor plan later on. So, but then again, tapos na po yung ating mga kababayan na nasawi doon sa talagang na-suffocate na during that time. Pero nagkabarilan ba? Nagkabarilan ba ng... Doon sa basement. Yes, nagkakitaan yung ating... pero yung mga pulis ninyo, hindi ba nagbarilan din yung pulis sa kapwa-pulis? Hindi. Yung kapwa-pulis, hindi. Ang nabaril nila, remember yung Resorts World, yung naka-Americana. Kasi doon kung makita natin sa CCTV, yung unang pulis nakita niya palabas na yung mga pulis din, nakita na niya na may parating na pulis. So, iniwan na niya yung pwesto niya. Tapos biglang lumabas itong Resorts World security officer na to. Paglabas niya, dire-diretso siya, nakita siya, hindi siya naka-uniform. Yes. Hindi naman natin masisi yung pulis dahil hindi naman nila alam kung ano talaga yung itsura nung suspect pa noon. So nagkabarilan at sinyalens siya na tropa-tropa, hindi niya alam ang isagot niya. So talagang nagkabarilan initially ng pero nung makita natin, nagkita sila, wala naman nagputukan na pulis sa pulis. So meaning to say, kung ganun po na yung security doon ay nakabarilan ng mga pulis natin, hindi properly coordinated yung pagkakapasok doon sa mga security nila. Well, kasi marami yung maraming lusutan yan. Doon sa pag-akyat mo kasi ng second floor, may mga pintu-pintuan yon, tapos doon lalabas. Kasi iba-ibang pasukan yan. Kaya nung nagkahiwalay na ganyan, nagkasalubong lang. Pero hindi yung pulis sa pulis po ang nag-baril. Opo, pero just the same. Yung kasi dire-diretso siya. Pero pagka kayo nag-take over, di ba? Nag-take over na kayo. Nung mag-take over kayo, dapat coordinated kayo dun sa lahat ng mga security nila. Dahil talagang that is a chance na yung makabarilan ninyo yung mga security nila. How did you do that? Kaya yung security kasi nila, dadalawa. Yung si Mr. Kinol at saka yung isa pa. Dadalawa na lang, tapos di pa natin na-coordinate sa kanila? Dadalawa, kasama na nung SWAT natin dun sa baba. Kasi actually, kasama na nila. Ang nangyari kasi, itong nakabarilan nila, nagdire-diretso lang. Kung hindi siya nagdire-diretso, most probably hindi magkakaputukan yun. Ibig sabihin, kasama na nung grupo ninyo? Yes, kasama na sila. Tapos nagpatiuna lang? Yes, nagdire-diretso siya. Kasi na-clear na ng tao natin. Kung makita natin sa CCTV, bigla siyang dire-diretsong pumasok. Kaya nakita siya. Sinalin siya, hindi siya makasagot. Nagkaputukan silang very briefly. Paano yun? Kung kasama naman yung tropa natin, ba't wala man lang sumigaw doon sa tropa natin? Ano yan? Friendly yan? Hindi nga daw siya napansin. It's because bigla siyang lumusot doon sa likod nila. Bigla siya, kasi ang bilis niya, kung mapansin nyo sa CCTV, ang bilis-bilis niya, lumusot siya doon sa likod, umuna siya doon sa Kung mapansin din natin yung pulis natin, yung pulis natin, nakita na niya, kung makita mo doon sa wall, nakita niya yung pulis na palabas doon sa kabilang pintuan. Alin ba dyan yan? Yan. Wala po dyan. Yung pangalawa, yung second hearing namin. Yung second hearing. Nandun yung Ito po yung tapos yung kaharap na nandun. Kung mapansin natin yung pulis, nakita na nilang lumalabas doon sa pintuan na yon. Kaya siya umalis na. Tapos biglang pumasok itong security ng ang bilis niya. Dumaan sa likod. Kaya naka-enkwentro na itong mga to. Kaya yun ang nangyari doon. Kaya hindi siya na-caution na, may tropa na tayo dyan, papasok. Alam niyo, siyempre, looking from the hindsight, marami nang magmamarunong. Iba kasi yung
Sa bagay, alam naman niya, lalo na hindi naman talaga pumuputok, hindi naman alam ang amoy ng pulbura. Yes. So maraming mga hinuha na lumilitaw. But what is apparent is, yun hong nangyari na yun doon, talagang merong lacks doon sa security ng Resorts World, hindi ba? Number one, ang nakita lang po talaga natin is yung, ito talagang kailangan aminin na siguro ng Resorts World sa palagi nating sinasabi, is yung pag-abandon nila ng CCTV, pag-abandon ng building. Ang sinasabi nung chief security, he has 100 inside and another 100 outside. Wala pong 100 dyan. Yung doon sa loob, dadalawa. No? Si Kinul lang at saka yung isa, yung nakamerkana nga na. No? Outside, wala akong nakita. So you go Pero, against their statement? But then, of course, ang sabi nga, we'll tell the truth dito. Hindi po kami magsisinungaling dito. Kung ano talaga ang inabutan namin, kung ano nakita namin, yun ang sasabihin namin. Kasi ayaw naman natin na yung PNP pang masisi dito. Yes. Remember yung pag Actually, kayo nga ay pinasisisi din di ba? Yung pag-responde lang po naman natin is napakabilis, no? At yung sinasabi bakit hindi na-contain lahat yung lumalabas. Remember, 12,000 po yun. Ilan naman ba yung unang nag-responde sa atin na PNP? Isa at saka another 11 na PNCO. How can you contain the 12,000 people na nagpapanik lahat na yun, others shouting terrorists at saka... Nadadalawa pa lang yung nakarespond. So, pero kayo ba ang nag-brief kay General Bato? Kasi lumalabas sa mga unang mga pahayag, may mga lumilitaw na parang iba yung sinasabi niya nung una, isa yung tama po yan. Sinabi, it's because yun po ang sabi rin ng management ng Resorts World. Tinanong natin, nung pagdating ko doon, ang tanong ko, nasan lahat yung mga guests? Ang sabi nila, na-evacuate na lahat nila yung mga guests nila. More than 12,000. So, the Resorts World basically is wala na pong mga guests doon. Meron tayong nakita, mga dalawa, siguro mag-show tayo, dalawa, no? And another, yung tatlo na nagtago doon sa ceiling na nakalabas din. And nung kiniklear po yung kwarto doon sa fifth floor, may another nakuhang mag-asawa na Chinese national yata yon. So nailabas din po yon. All the rest, ang sabi nga nila, clear na ng guest nila. Kasi yun nga daw ang priority nila. Kaya nga wala akong katao-tao doon sa loob ng Resorts World dahil lang sinabi nila, ang priority nila is to evacuate all their guests. No? At sinabi nila, iisa yung nakita nila na probably na namatay. It's because na inatake. An 81-year-old woman yata po yun, kung hindi ako magkamali, sinabi nila. Yun ang unang-unang sinabi nila. At ang unang-unang sabi is, more or less, yung bilang ng nasugatan is around 54 pa lang nung una. Pero nothing serious. Wala pong may tama ng baril. Ang sinasabi nila, yung isang security lang nila na may tama. Which is, nung lumalabas parang baka accidental fire pa nga yung kinalabasan, no? So yun ang tinitingnan nga natin. Kaya nga pinabalistik po yung mga Yes. So yun kasi ang unang sabi. Kaya wala pong mali doon sa sinabi ni Chief PNP. That's the first information that you were able to gather from them. Yes. And which was corrected later on. And nobody told us, Nobody told us. Even the fire, wala pong nagsabi na there are people probably na nakulong doon sa VIP room na yon, doon sa second floor. No? If only nasabihan po siguro on time yung ating Bureau of Fire personnel, they could have concentrated there. Ibig sabihin, ito ho talaga, napaka-chaotic. Yes. One is because yung information that you're getting from the Resorts World people, hindi accurate doon sa And pagkatapos yung situation ganun pa na may expectation kayo dapat na may mga security doon na wala naman. Now, watching it from afar. Kasi po kung halimbawa pinanonood kayo ngayon ng mga kriminal. At pagmamasdan ngayon yung sistema ng pag-handle natin ng situation. This kind of situation dito sa Resorts World Hotel. Iisa pa lang ho yung pinag-uusapan natin dito na naburyong lang dahil doon sa problema niya sa pagsusugal. Ganito na hong kakayotik. Di parang kumbaga, papaano kaya kung isang utak terorista talaga ang gagawa ng ganitong klase ng kaguluhan at magpaplano ng kung papaanong ginagawa ngayon sa Marawi, hindi ho ba lalabas na para tayong mga sitting duck? Before you answer that, we'll pause for break. Babalik po.
authenticity ng ID or what. Sino talaga. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosong. Sapunan natin po, Police Director Oscar Albayalde, ang NCRPO Director natin. Hindi ho ba sa pangyayari na to? Halimbawa, lumagay man kayo doon sa kalagayan ng mga kalaban ninyo. Para lang basketball yan eh. Pinapanood nyo din yung laro ng kalaban ninyo eh. Paano sila nagkakagulo, pagka halimbawa binabantayan. Eh di kung pinanonood kayo ngayon ng mga kriminal, hindi kaya palagay nyo, pinagtatawanan kayo, tigitigan mo itong mga, yan pa lang wala pang ano yan, isa pa lang na naburyong yan. Eh pagka tayo pumasok dyan, wala, maubos lahat buhok ni Director Albayalde. Ang mga tipong gano'n, hindi ba gano'n? Yes, kaya nga ito, sabi nga natin, this should serve as a wake-up call sa ating lahat, no? Sa atin, sa ating mga kababayan, siguro this will serve as a wake-up call to everybody. Even sa amin on our part, no? Kaya ang ilang beses na kaming nag-conference dito, nag-critic on what had happened and how we could improve, no? Dito sa mga operations namin, especially pag mga ganyang klaseng mga operations, no? At ano ang pwedeng nagpagkukulang at ano ang naging kulang namin, lalong-lalo na yung sinasabi nga natin mga naging equipment na dapat nandoon ngunit wala yung ating kapulisan. Anong equipment bang wala kayo na dapat meron? Well, dun sa lugar na yon, anong panahon na yon, wala kaming sapat na radyo, no? Wala kaming mga individual equipment like the vest, yung firearms, short of firearms, and of course yung pinaka-importante doon yung breathing apparatus, apparatus. Hindi kami makapasok doon sa lugar. It's because ang sama-sama talaga ng ano, remember ang nasusunog doon yung gulong ng nung sasakyan, nasusunog na yon. So ang sakit sa ano talaga. Bakit wala kayo nun? Wala po talaga kaming isyong ganun, yung breathing apparatus. Meron lang tayo yung pang CDM, yung sa pang nagsi-CDM. Tear gas lang. Pero wala tayo talaga yung talaga. So wala pa kayo talaga noon? Ang meron sa atin dyan is yung mga special units lang, gaya ng Special Action Force. Ba't hindi ho sila yung nagpunta? Nagpunta po yung Special Action Force. Pero wala rin dala nun? Meron din po. So sila nahuli na lang. Sila ang nag-clear ng 6, 7, 8 hanggang 9th floor. Di meron din po tayo. Meron din tayo. Kaya lang nahuli kayo. Pero not on the territorial units. Kaya nga po, nahuli yung pag-responde nila. Ang dumating yung Special Action Force, I think nung dumating po ako in about 30 to 40 minutes time nandun na sila. Hindi ho ba matagal yun? I think yung ano kasi no, yung unang-una yung preparation nila, yung mga equipment. Yes, pero ano bang dapat na response time natin sa ganyan? Kasi yung 40 minutes, palagay ko marami na, kasi alam naman ninyo, isang spray lang ng baril. Yes. Ang dami ng pwedeng. Pero remember, nandun na yung first responder kasi natin in just a matter of 3 to 5 minutes. Yun ang pinaka-importante, yung first responder natin. Kaso, hindi naman kayo maka-respond. Hindi lang talaga well, at least area na yun. Do you call that first responder if you cannot respond because you lack the equipment? Yung tawag nating first responder, sila yung nagko-contain dun sa area. Kasi how can you contain nga po yung ganun situation na wala kayong gamit? Di ba kayong mukhang kawawa? Sabi nyo, wala kayong man lang vest, Yes. wala ba kayo talagang vest? Wala kayong ano? Sa mga territorial units natin, sa mga stations, wala po. Ang meron lang dyan yung mga SWAT units nila. And I don't think na talagang lahat ay meron din. O di kung ako na naman si terorista ngayon, tatawanan ko na naman kayo. Walang vest sila, General Albayalde. Daig pa namin. Kami, may helmet, merong may pera pa kami. Yes, kaya nga yun ang ini-improve unti-unti ng ating PNP leadership ngayon, no? Yung ating mga pondo, naglalaan po ngayon tayo ng pondo for the vest, for the helmet, for the firearms. Lahat po yan, ini-improve na unti-unti, although hindi kaya talagang isang bagsak. Dahil hindi kaya mangyari naman yan. Durug na Metro Manila bago kayo magkaroon yan. Hindi naman po siguro kasi unti-unti yan. I think gaya sa amin, no? Yung pagdating ng mga vest namin, unti-unti nakakapag-issue tayo sa ating RPSB especially. Yung sa mga stations, sa mga second priority, it's because of the LGU supports. Meron namang mga LGU support. Were you not asked by the President or the Chief PNP? Kasi si General Bato,
shooter yan, pumuputok, alam niya, nakikipaglaban din yan. Alam niya yung pangangailangan. Hindi man lang ba kayo, sabihin natin sa presidente or even the president, alam ko naman na open naman sa ganyan. Yes. Wala Actually, ba? after the incident po, tinanong tayo ng no less than the president kung ano yung mga pwedeng pagkukulang at pwede nilang isuporta. Binigay kagad natin at nangako yung ating yung presidente, yung Office of the President na ibibigay yung mga pagkukulang, yung mga immediate na need natin para sa mga So you have situation. submitted it Yes. already? Yes. Yung mga kailangan po Yes. ninyo. Kailan naman po dadating yun? Yun ang hindi po natin alam, pero at least we complied dun sa ano, and nakita natin talagang concerned din namin yung presidente natin dito kasi nakita niya yung the whole footage ng CCTV, no? So nakita din niya na yung pwede pang improve dun sa equipment natin, kaya tinanong niya tayo personally kung ano talaga ang pwede pang improve doon sa mga equipment natin. So nag-submit po tayo. Even the Chief PNP, kinors po natin yan kay Chief PNP at sinabit sa Office of the President. Paano na po ito ngayon? Kung halimbawa, wag naman sana, bigla-bigla, meron na naman dyan na ganyan na naman ang ginawa. Tapos biglang ayan, eto na, tatawag na naman kayo. Wala pa rin. Hindi pa dumadating yung gamit namin. Tapos, ito namang wala pang batas, hindi pa kami nakakapasok, wala pa kami dun. Well, basically we do kasi yung kung ano ang meron natin, no? Kung anong meron natin. Hindi kasi natin pwedeng irason yun eh. Correct. Bigay na reason na wala kami ganito, wala ganun. Pag nag-responde ka, hindi mo pwedeng i-reason na walang gas yung ating mobile. You have to do something about this, no? Kaya on our own, in our little way, no, kung ano talagang kaya namin pagkasyahin, no, yun ang ginagawa natin sa training, sa equipment, kung saan kani-kanino rin kami lumalapit sa ibang agencies ng gobyerno, no, maraming pong suporta din sa gaya ng sa PCSO, sa PAGCOR, marami pong suporta din na binibigay sa atin yung mga yan, no. Sabi nga natin yung training, kung ano talaga ang meron namin, no, yun ang yung talagang binubuhos natin para ma-improve lang yung skills ng ating mga kapulisan. And we really have to prepare for this, and we've been preparing for this. But you are not yet prepared. I think hindi tayo prepared, no? Okay. Hindi tayo prepared more or less na siguro kung talagang high-tech na. Hindi pa naman tayo talaga high-tech, kailangan nating malampasan ito before it gets high-tech. No? Okay. Yun dun sa kabila, we really have to be advanced dito. Dapat tayo ang mas advanced kaysa sila. Di ba? Ganun po yan. Kaya, Pero nakikita nyo, mas unti-unti. advanced sila. Well, sa ibang lugar po. Pero dito sa Pilipinas, wala pa pong Okay. ganun yan. Honestly, General, tapatin nyo lang po kami. May Mauti na ba dito sa Maynila? May ISIS na ba dito sa Maynila? Meron na bang terorista dito sa Maynila? Dito sa Manila, no, yung sinasabi naman natin, hindi naman natin pinagkakailan na yung mga may relatives na mga Mauti rito. Okay. No? Pero hindi po mga radikal yan. Mga lehitimong residente ng Manila yan. They are engaged in legitimate businesses. No? Law-abiding citizens po yung mga yan. Matagal na po sila. So wala na silang nandito. You're saying wala pang threat dito? Alam nyo kasi yung mga matatagal na nagninegosyo, ganyan yung style na nangyayari sa abroad eh. Nag-establish ng karakter, talagang merong personalidad, tapos siya ay may negosyo, lehitimo, bukas makalawa, terorista pala, buwisit. Kaya Diba? ang ginagawa po natin dyan, alam naman nila na we are conducting profiling on these personalities. Hindi naman po natin iniiwasan yan, or ang pag-monitor kasi natin dyan is continuous yung ating mga intelligence operatives, no? Ay yung mga pag-monitor ng posibleng affiliated or mga sympathizers. So wala pa kayo nakikita nandito ngayon? Wala pa po tayong Wala pa nakita tayong talaga. threat dito na gano'n? Well, with regards to threat kasi, no, the threat, sabi nga natin, is already Nandyan naman lagi. global, nandyan naman lagi. Pero kung yung sinasabi natin yung present or clear or imminent danger on possible terror attack dito sa Metro Manila, especially dito sa Metro Manila, wala po tayong nakikitang ganyan as of this time. Based on your intelligence report? Yes, as of this time, yes. O baka naman meron na namang failure of intelligence? Hindi po kasi kaya nga yan yung ginagawa natin, no? If we get any information, kahit anong source po yan, hindi natin tinitake for granted yan. Kahit anong source po yan, whether it's chismis, whether it's talagang pinaprocess natin yan, and we have it validated and confirmed or sa mga lower units natin, especially dun sa mga intel operatives. We even share it to
our counterparts sa Armed Forces of the Philippines. So ito ho ba confirm dito? Kasi kinukulit ako nito si Michael Pahatin. Dahil kahapon daw may balita, na kahapon lang ng hapon, in the form of memo Yes. from Valenzuela Police Station na may banta daw ng terorismo mula sa Maute Group dito sa Metro Manila. Totoo ba ito? Ninismis lang yung mama na yan sa akin. Ito po yung sinasabi nga natin, no? Na ito yung sinasabi nga natin na this information that we get, no, are meant for validation. Hindi po confirm yung yung information na yon. Kaya binabayan sa mga lower units for them to validate, help in validating that information. Tutulong sila ngayon mag-validate ng information na yon. At the same time, that will serve now as warning sa ating mga territorial units to be on their toes, no? Para maiwasan, no? Para kasi pag walang mga ganung mga information tayong nakukuha or most probably, baka mag-relax lang ng mag-relax. Correct. So, totoo itong memo na to? Well, dun sa kanila, yes. That started from a text, alam ko eh. It started from a text. Kasi may reference siya eh. Kung mapansin mo, may reference siya from his district director. Tapos meron siya from the Office of the Regional Intelligence Division sa headquarters. Kaya ganun. So, itong memo na to, ano to? Yes, if you'll notice, meron siya kasing references. Meron memo from his district director. So, we're trying to investigate this, no? Actually, Kuya Daniel, itong mga na to, matagal na kasing ginagawa ito even before eh. Ngayon lang kasi yung mga netizens natin, yung mga public natin, talagang masyado ng maano sa ngayon mga information na ganyan. Nakakakuha ng ano. Oh yes, yung mga ganyan. At it's because of the threat of on terrorism kasi. Yes, no? Pero noon may mga ganyan na rin. Pag we get information, through memo rin, binababa din sa sa mga lower units yan for validation. It doesn't mean na confirm yung information na yan. Yun ho, kagaya niyan, hindi kayo pwede doon sa mga hotels. Kasi sabi nga po ninyo, hindi nila ina-allow na merong police visibility doon. Yun po ba, kung sakaling i-allow, meron naman tayong pwedeng ilagay? Yes, actually, ngayon meron na. Doon sa, yung kagaya doon sa Marriott Hotel, naglagay na tayo ng police assistance desk doon. I think they changed their mind now. So may visibility because na. of the Resorts World incident. Yes. Gusto na nila ngayon na meron silang mga police visibility na naka-uniform doon sa mga tabi ng mga hotels nila. Most probably later on, baka gusto na nila pumasok yung ating mga police dyan sa loob ng establishments nila. Kasi in other places, in other foreign countries nga, mas gusto nilang may nakikita silang uniform personnel ngayon. Pero They feel safer now. yung police po na nandun, mga ilan ang ilalagay nyo? Dalawa, ganun. Yes, mga police assistance desk, usually they're manned by at least minimum of two. So yun po yung pinaka ano nyo doon, yun ang augmentation po ninyo. Yes. Maliban doon sa patrolya natin. Maliban sa umiikot. Yes. Pero yung dalawang police nyo na yun, ang dalang barel maiksi. Opo. Tapos papasok ngayon yung mahaba dala-dala. Hindi. Yung mahaba, hindi yung pinapasok yung mahaba. Hindi nga, yung pumasok doon sa Resorts World, mahaba dala eh. Opo. Mabuti pa yung pinapasok kayo, hindi kayo pinapasok eh. At least yung natin ngayon, yung naka-uniform, at least deterrent yan. Malaki po kasing deterrent yung nakakakita tayo ng uniformadong hindi nyo ba nilalagay sa alanganin lang yung mga pulis nyo? Kasi dalawang pulis. Tapos maiksi ang dala-dala. Hindi mo nga alam kung nakapag-practice pa yun dahil wala kayong bala. Madalas. Tama po yan. Tapos ngayon, papasok ngayon, merong dala-dala mahaba, maraming dala-dalang bala, meron pang may mali pa sa ulo, buryong pa, 'di ba? Yung mga syempre yung mga hindi buryong, kagaya ng mga pulis natin na maayos naman ang kaisipan, nandoon yung, teka muna, maiksi lang itong dala-dala ko as kontra doon. Hindi ba kayo kawawa niya? Well, at least kahit papano, no, sabi ko nga, maging deterrent man lang yung presence ng ating mga pulis doon. At kahit papano, makakapag-react naman siguro yung ating mga kapulisan dyan. Kasi yung deterrent, parang pag sinabi deterrent, parang panakot, di ba? Yes. Parang, kaya mo ba ako takutin, General, kung dala ko, basuka, dala-dala mo, kutsilyo lang. Meron talagang ganun. Kayo ba, tatanungin ko kayo, kaya ba kayong takutin ng ang dala-dala nung 22 na maliit, pagkatapos ikaw naman sir, ang dala-dala mo naman talagang high-powered na malaking barel. Well, kaya ba takutin nun? Common criminal kasi, no? Yung attitude ng common criminal, pag nakakita tayo ng uniform, medyo hesitant na tayo.
Yun ang isang Hindi common ko alam reaction kasi dyan. hindi ako kriminal. Yeah, Oh, yeah. Usually ganun ang nakikita natin na ganyan ang nakikita natin when we see uniform personnel, whether meron siya o walang dalang baril yan, parang hesitant na yan. Kaya very important talaga yung sinasabi nating police visibility, yung mga naka-uniform natin. Even sa kalsada, makita natin talaga walang mga baril pa dahil kulang nga yung issue pa, no? Kulang pa rin ba talaga? Mangilan-ngilan na lang po. Meron pang mga kulang. I think within the year, mapupunuan yan. Matutugunan yung ating pagkukulang sa, especially sa short firearms. Doon sa long, I think parating na po yung mga in-order dyan, yung mga long firearms na i-issue. And tama kayo, kailangan talagang palitan na yung mga lumang M16 natin kasi wala na pong gumagamit yan yung M16 refurbished yan. Yung mga nag-stoppage na yan, lumang-luma na, kailangan na talagang palitan. So we really have to modernize our PNP dito. Ngayon ho, meron kayong kinakastigong ilang pulis ba yun? 15 ba yung ano? Kasi nung isang araw nandito sa akin si former Secretary Rafi Alunan. Ang sinasabi niya isang problema dahil DILG dati yan na hanggang ngayon ay problema pa rin. Marami pa rin mga lolo ko. Yes. At dun sa paglilinis, nung mga nakakaraan, ilang percentage lang yung nalinis. Ngayon, ilang percentage mas radong marami ngayon kung kukumpara natin yung porsyento nung mga kailangan pa rin kalusin sa hanay ng ano bang and I understand, alam nyo naman, ako, I have seen you already. Isa kayo doon sa mga talagang galit sa mga ganyan. Alam mo yung siraulo na mga pulis. Ano na ho ba ang nangyayari ngayon dito sa kampanya na ito laban doon sa mga tiwaling kasama natin? Unang-una dito sa NCRPO alone, no? Alam niyo, ang rinilib na nating pulis dito, nasa 415 na po. Dito sa 400 sa pero mo kulang-kulang na kayo, ang dami pang nare-relieve. Yes. Ito kasi kinakailangan talaga, no? Yes. Na I think talagang kailangan nating ipamukha dito sa ating mga kapulisan na talagang serious tayo dito sa internal cleansing program natin. And it's only during this time na talagang serious ang Philippine National Police dito. Kaya napansin nila parang bakit ngayon lang, no? Kasi it's because ito naging serious yung ating Chief PNP rito Kasi talagang ano siya dito, kung makita nyo, very emotional siya pagdating dun sa mga gumagawang mga kalokohan na police, di ba? Kasi very involved kasi siya dito At saka siya ang parang ama ng aming organisasyon, no? Kaya talagang kami suportado namin yung kanyang programa, no? And kung sinasabi natin yung 415 na yon dito sa NCR natanggal na, meron pa rin po Hindi naman natin talagang yung sinasabing malinis na marami tayo. pa rin Marami, daw yes. Ano ba yung natanggal na yun? Ano po ba yung natanggal? Tanggal talaga o na-relieve transfer pa po lang? natin. Tinanggal natin dito sa and some of them are facing administrative charges and criminal charges. So, Pero ito ba na-disarmahan na tong mga to? Yung armas nila kailangan po nilang dalhin sa sa Mindanao yon. So kailangan nila yung Ba't hindi nyo padala sa Marawi? Well, I think Basilan, after Basilan nasa Marawi. Lagay nyo doon sa harap. Parang Yes. I think po after Basilan kasi nagka-task force Basilan po noon. so yung mga 400 na yun papadala nyo na doon? Marami pong nag-awol kasi doon Nagabol na. Nung nalaman papadala nyo? Marami pong nag-awol doon. Remember nung una nagpadala tayo ng around 315. Ang nag-report lang doon initially 34 lang. Out of the nawala na. 200, no? Yun. Nawala. Pero baka naman hindi makasama sa mauti na yun. Merong humabol na around 50 mahigit pa na humabol na nag-report doon. Wala naman nung sumasama na sa mga kriminal pagkatapos. So far, wala po tayong nakikita. Although meron tayong mga nahuhuli-huli ngayon at naiengkwentro yung mga dating nag-awol. Yung mga nag-awol na pulis. But you're telling me po na merong grupo ngayon dito na ipapadala kayo sa Marawi mula doon sa mga hinihinala ninyo na medyo hindi maayos ang takbo ng... Hindi. Wala pa pong request sa atin na padadala sa Marawi. Although may mga naka-standby po tayo. Pero ayaw nyo ba mag-volunteer na magpadala doon? Well, kung talaga pong kailangan, nakahanda po tayo. Lahat ng region, I think. Sa tingin nyo po ba, tingin nyo po ba hindi pa kailangan? Sa tingin po ngayon, hindi pa po siguro dahil ang dami na ng AFP forces doon No, ang daming I think yung lead agency doon is the Armed Forces of the Philippines talaga. Paano kami kakampante ngayon dito sa especially yung mga nagpupunta ng mall, nagpupunta ng mga hotel,
Kasi may PNP SOSYA po tayo, di ba? Yun po yung SOSYA pa ba tawag nun? Yes, SOSYA. SOSYA pa ba? Yun yung sa mga security agencies. security agencies. Siguro po nagpupunta din kayo ng mall. Nahaliw ho ba kayo o natutuwa ba kayo dun sa paraan ng pag-i-inspection sa mall kung may nakakapasok? At kung kayo ho ang magpapasok ng barel, sa galing ho ninyo na yan, tingin nyo hindi nyo kaya magpasok ng baril doon? Well, sa totoo lang, ako, Daniel, kung talagang itatago mo yung ano, no, yung sa atin, talagang may tatago naman po talaga eh. Magic Yung, stick lang ho kasi yes. yung ano. Ganyan din, di ba? Gaganyan. Pero remember, actually, ang pagkalkal po talaga yun, kung talagang merong pilosopo na tao dyan, bawal pong kapkapan yung tao eh. Kung talagang tutuusin mo eh. Sa ibang bansa, never na magkapakan ng it's because violation, basically, that's a violation of your rights already. Privacy na po yun. Oh, kasi minsan, pati yung dyan sa mall, may babae nagkakapkap eh. Iba pa kung kumapkap eh. Pagka na, dahan-dahan. Baka mababaril ka dyan. Mga ganun. Tama po yan. You know, kaya nga minabuti natin na talaga doon sa mga malls ngayon, meron na talaga tayong uniform personnel doon sa loob. No? Pero paano ang gagawin ngayon doon? Bawal pala yun. Kagaya niyan, sinabi na ninyo. Di ba, alam nyo, minsan kaya ayoko mag-interview eh. Kasi pagka, alam mo, kagaya niyan, nalalaman na ng kalaban, kulang kayo ng gamit. Di ba sabi, no, kulang, walang ganito yan, mga yan, walang ganito yan. So, huwag na natin ulitin. No, pero but just the same, sa ganun pong situation, di alam ng tao ngayon, bawal magkapkap na ganyan, di makakapilitan. Huwag ka pumasok, sasabihin naman sa'yo. Well, I think we have to improve on this talaga, no? Yung kung talagang kasi tama yung yung obserbasyon nyo na kung minsan gaganunin lang yung bag. Tapos yung pala ang daming secret ng bag na yan or probably nun sa katawan, no? Tapos magkapkap naman. Magkapkap naman, iba, hindi naman kapkap na iba naman yung frisking talaga na alam mong makikita mo eh. Paano kung nandito sa binti ko yung ano ko? Na dito ako naglalagay halimbawa. Ang kapkap mo lang. Ganun nga lang po eh. Opo. Para ka lang sinalat ba? Ganun na. Minsan, iba pahagod. Mga tipong ganun. Kaya it's really very important now that these establishments should invest on their internal security po yan. Kailangan nilang magdagdag siguro ng mga tao na nagsasurveillance. Remember, sa iba pong mga ibang establishments, no, akala mo bumibili din siya. Pero part pala siya ng security. So siguro doon tayo mas titingnan kung talagang may mga Pero with this observation po, minamanduhan ito ng minamanduhan ito din ng PNP eh. Kasi tinitingnan, 'di ba, PNP SOSYA. Ang PNP din po more or less ang dapat na mag-control at magbigay ng disiplina doon sa nakikita ninyong hindi tamang pamamaraan ng ng security. Kagaya na sabi nyo, hindi ka naman dapat nagpip-freeze. Ba't hindi nyo po sila bawalan? Bakit hindi tanggalan ng lisensya yung hindi tinuturuan yung mga security guards nila? Tapos yung mga paraan ng pag-inspect na magic wand na stick na yung stick ng drumstick yata yun pinanggano. Minsan yung pinagkainan ng pinagkainan ng barbecue, yun lang. Tapos pag-aynan lang hindi mo naman makikita yun. Ba't hindi ho ikinokorek? Actually, kinokorek po yan. Ba't ho nandyan pa rin? Ganun pa rin. Ang yan is marami na rin kinokorek yung ating SOSYA dyan at ini-inspect yung mga security guards dyan. But if you go around po, makikita naman ninyo kahit saan kang pumunta halos. Hanggang ngayon ganun pa rin po ang and you yourself can say na, is that the kind of security that we have now? If that is, pwedeng sabihin ng PNP, shape up. Doon sa mga security agencies na to, di po ba gano'n? Yes. Kaya nga after the incident nga ng Resource World, lahat yan, I think nagka-security summit yung SOSYA dyan, no? Dahil nga dyan sa yan. And of course, yung sa amin nga is, we can only do so much nga dahil i-deploy nga natin yung ating mga pulis dyan sa loob at labas ng lalo na yung mga malalaking malls. Kaya nga, siguro, encourage yung mga malalaking establishments ngayon na siguro mag-increase sila ng mga in-house securities nila. No? Kasi tama po yan. Kasi napakadaling magtago ng maliit na baril. No? So,
ano Kahit yan, granada, makakapagpasok ka po dun. Yes, sa tingin ko. Gusto nyo experiment natin eh. Magpapasok ako ng ano. Kaya nga po, merong mga nakawan dyan, robbery, no? Remember, yung mga martilyo gang, sa loob mismo sila pati kukuha, no? Bumili sa hardware. Yes, sa hardware na. Kasi available na mismo sa loob eh. Yes. Kaya I think we have to invest on the internal security. But dito. how can you impose that dito po sa mga ito? Kasi primarily, una, yun yung nasa ilalim ninyo na PNP SOSYA mismo, security agencies. I do not think they're doing their job well. Kung ganito na ganun pa rin na nakikita natin without actually imposing penalties on security agencies. Paano pong mangyayari ngayon dyan? I think yung covered kasi natin yung mga security agencies lang. We can only encourage or advise yung mga establishments to invest on their internal security really. So yun sa kanila parang encouragement lang. Yes. But doon sa mga security agencies, you can impose. Yes. Dahil nasa PNP yun. Yes, of course. And nakikita nyo naman po yung sitwasyon ngayon ng mga security guards. There should be in proper uniform, there should be yung ano nila, may radyo, may kung ano-ano pa, no? Yun talaga na-impose po ng PNP yun, ng SOSYA natin. At saka meron pa tayo kasing problema kung minsan na dahil yung client kung minsan sila ang nagtitipid. Remember kasi yung client ang nagpapasweldo po niyan. No? Pag sinabi niyang ang PNP, sometimes minimum dapat dyan are 60 at any one time dapat 60 ang naka-duty dyan. Pero kung minsan mga 40 lang. Just like what happens sa Resorts World. Ang sabi ng PNP, dapat 60 yan. Walang ano yun. Pero during the investigation, doon sa laki ng area na during the investigation, parang mangilan-ngilan lang. Walang 60. So, kasi ang binabayaran lang ng kliyente. Yung client kasi ang nagbabayad dyan. So, these things, you know, pero hindi ho ba engagement din yan ng security agency with doon sa kakontrata nila? Yes. So, pwedeng penahan ang security agency. Yes, kaya nga po na penalty yan. Na makikipagkontrata, dapat alam mo na sa ganitong kalaki, ang number of guards dapat na required dyan ay ganito karami. Hindi kasi ito rin-require ng PNP, dapat insist nila. Exactly. And if you did not follow that because gusto mo makuha yung kontrata, liable. Tama po. Liable din sila. You'll be held liable for that. Okay. Eto ho, pagtapatan nyo lang po ako, nakikiusap ako sa inyo ng isang magandang pakikiusap. Pinagbintangan ng presidente na nakoma. Diba? Sabi niya, hindi ako nakoma, nakakama lang ako. Diba? Tapos ilang araw hindi lumalabas ang presidente. Sabi nung iba, oy, ano yan, malala na sakit mo. Yung iba, may bumabanat pa. Kesyo, ano daw, bakit picture lang pinapakita nyo? Ba't hindi magsalita sa video, etc. Tapos, noong June 12, ine-expect ang presidente na pumunta doon sa ano. Okay naman siya. Yun ang umpisa ho ng lahat Pero hindi po siya nakarating. Meron ng butike na nagsabi sa akin. Sabi ko sa akin ng butike, alam mo kuya, ang totoong dahilan niyan, hindi may sakit ang presidente. Meron talagang security threat sa presidente na nai-advise na muna na wag na munang lumabas sa ganon dahil medyo mainit yung sitwasyon and for security reasons, mas makakabuti na wag na muna siyang lumabas. I'm not against it dahil seguridad po din ng Pangulo and I understand that. Kaya lang, dahil sa mga lumabas na mga haka-haka, dumating na sa puntong may sakit at nakakoma ang presidente. Is it true na mayroong matinding threat sa presidente kaya hindi siya pumunta noong June 12, Independence Day, wreath-laying sa Luneta, na ang naiwan doon ay si Secretary Cayetano at yung spokesperson Abella na nagsabi na parang nagulat pa siya na hindi nga makakarating ang presidente. Totoo ba yun? Bago niyo po sagutin, papos muna po kami. Diyan lang. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel. Sa example natin, Police Director Oscar Albayalde and CRPO Director. May mabigat ho ba talaga na security threat? Kaya hindi nagpunta ang presidente sa June 12 ref-laying doon sa Luneta?
o talagang masama, nagsulang niyang magpahinga? Hindi po talaga natin alam kung anong dahilan ng ating Pangulo, bakit hindi siya pumunta nung June 12, no? Pero yung sinasabi nating threat, umpisa pa lang may threat na yung ating presidente. Alam naman natin, nung linounce niya yung war on drugs, talagang ang dami nang pumasok na threat sa kanya. Pero depende Lalo na lang yan sa intensity. Yung mga drug lord, no? Yes, They're willing to pay so much para lang dun sa even sa ating Chief PNP, no? May mga threat sa buhay talaga nila. May patong na ulo ni Chief Dito PNP. naman, yes. And dito naman dun sa June 12, wala naman po tayong na-receive na mga threats talaga, yung talagang na merong mangyayari during that time, no. Although yung kagaya niyan, yung sinasabi niyo, yung mga information na ganyan, no, yung mga nakukuha nating information through through Facebook, through text, mga kung saan-saan yung mga nakukuha natin kahit sa mga civilian, no, sa public, no. Binalidate naman po natin lahat yan before the June 12 Independence Day celebration. At lahat naman po yan nag-negative. I think the President, the Office of the President, alam naman po nila yan. So may nakuha din kayo talagang matinding parang threat on that day na binalidate nyo? Not on the threat on the life of the President. Threat Okay. on dun the whole public yun. No, yung sa So lahat yan, sabi ko nga, lahat po yan kasi whether it's chismis or not, binabalidate kasi talaga natin yan. We do not take anything for granted anymore. No? Para nga po maiwasan natin yung pwedeng maging karahasan dito sa lalong-lalo na dito sa Metro Manila dahil ito yung seat of government. Well, nabanggit nyo na din po na yung isa sa maaari na pagmumula ng threat yung mga drug lords at yung mga nag-i-invest sa drugs na binabakbakan talaga ng presidente at ng ating mga pulis. Sa hanay po ninyo, intensified ang inyong campaign. Although ngayon medyo nag-digress ng konti doon sa bakbakan sa Marawi. But of course, nang maupo ang presidente, sinasabi niya nga 6 months, lilinisin natin yan. It's been a year, magsusona ang presidente ngayon. They have asked for extension. Nasa na ho ang kampanya natin against drugs? Sa ngayon, no, although ang sabi nga natin, ang kampanya natin, ang problema natin on illegal drugs talagang napakalawak na po. Na medyo talagang napabayaan ng husto yan during the previous years, no. It's only now that we focus on this problem on illegal drugs talaga. Kaya ito po makikita natin although maganda, no, ang nagiging resulta. Gaya dito sa NCR, no? Sa NCR, because of our war on drugs, bumaba yung mga crimes against properties natin. Yung robbery, yung theft, more than 50%. Yung Parang interrelated lahat. Yun, kaya tama yung sinasabi ng ating presidente na yung punot dulo ng mga crimes ay yung illegal drugs. Kasi mostly yung mga gumagawa ng criminal acts ay yun din yung mga nagtutulak or yun din yung mga lulong sa illegal na droga. No? Yun po ang magandang resulta na nangyayari dito sa ating war on drugs. No? Although yung war on drugs natin, inaamin talaga natin na talagang mahaba pa ito. Hindi po kaya ito ng 1 taon lang na sabi nga ng presidente natin, kaya akala niya in 6 months time pwedeng tapusin to, no? Nung nahukay, talagang ang lawak pala, ang lalim pala ng problema natin on illegal drugs. So itong 1 taon, most probably after his SONA, baka magdadagdag pa yan kasi hindi talaga natin But having said that, General, ano po ang nakikita ninyo? Kaya ba itong matuldukan ng problema natin sa drugs within the administration of President Duterte? Yes, tingin ko po kayang-kaya yan. With the support that we get from the other agencies, particularly Office of the President, yung mga nakukuha natin ngayon ng mga information coming from the public, I think hindi po siguro natin pwedeng i-level yan to 0, no? Pero at least mami-minimize po natin yan. And yung supply, I think drastically naipababa na natin yan. Remember, halos wala na po tayong nakukuhang mga drug laboratories ngayon dito sa ating lugar, no? The whole Philippines yan. Ang nare-recover ngayon yung mga imported na, nanggagaling na, no? Kung paano po nila ni-smuggle, papasok Medyo dito mahirap sa, no? na ang source. No? So, yun po ang nakikita natin ngayon. Yung mga laboratories halos wala na.
So unti-unti, no, with the help of the public, sila na po mismo ang and overwhelming kasi yung nakukuha nating mga information po ngayon, no? Punong-puno yung ating text 2920, yung text 228, yung tawag na 911, talagang punong-puno po. At mas marami Yung doon sumbong. mga pambuisit. Hindi naman po. Hindi naman. Mas marami po mas talaga marami yung sumbong. Yung si Totoo. ganito, bakit si ganon hindi pa nahuhuli, bakit si ganon hindi pa nare-rehab. Marami pong ganon, bakit si ganito, ganon, continuous pa rin yung illegal drug activity niya. Bakit yung mga nakabilanggo, meron pa rin. Yes, kaya po yun yung yun makikita natin ngayon talaga, involved yung ating mga kababayan ngayon. Yung kaso ni Marcos, happy ba kayo na napababa yun sa homicide? At ngayon naka-bail sila? Well, I think hindi ko po kasi masyadong alam yung kaso nila. Kung napagbigyan sila ng Kasi napababa yung kaso ng nila. homicide, I think they deserve it siguro kung talagang yun ang naging desisyon ng korte, no? And makikita naman po natin na sinasabi nila na kahit anong gawin ng pulis, parang i-absuelto lang ng ating Pangulo. Hindi po siguro tama yun. Kasi makita naman natin sina Marcos nakulong nga po. Di ba? So hindi po Pero tama nakita din natin ngayon, napababa tapos nakawala. Well, hindi po pwede sigurong tumakas dyan. They have to face their criminal case dito. Kailangan nila mag-attend ng hearing. Otherwise, maawol po yan sa serbisyo. At not even the president probably could help them, no, kung talagang tatakas sila dyan sa kaso nilang yan. Well, marami ho mga pangamba, lalo na kagaya ngayon may nangyayari po sa Marawi. Ang isa ngayon sa nagiging laging usapan, dahil merong martial law sa Marawi at ang sinasabi nga yung extent nitong nangyayaring terrorism na ito ay kumakalat. May nakalabas din at meron sinasabing presence pa ng iba-ibang mga grupo ng ISIS na nanggaling sa information from Indonesia or whatever. Nakikita ho ba ninyo na merong possibility din talaga na magkaroon din ng martial law sa buong Pilipinas? Sa nakikita po natin, malayo po siguro sa ngayon, no? Not unless na makita ng ating presidente na talagang kailangan niya or talagang merong maging insidente na kagaya nangyari sa Marawi sa ibang lugar, no? Yan nga ang pinaka-iniiwasan natin, particularly po dito sa Metro Manila. Dahil kapag alam naman natin, pag nag-martial law dito, talagang medyo maapektuhan yung ekonomiya, no, yung ating relationship sa ano. So, yun po ang iniingatan nga natin. Kaya iniingatan natin na may mangyaring kaguluhan dito sa Metro Manila. Na maaaring maging dahilan para magdeklara ng martial law. Po yan. Yes. Pero sa ngayon, na wala kayong pakiramdam na may pangangailangan. Sa ngayon po, wala po tayong nakikita. And I think nakikita naman po ng ating presidente yan, yung gaya niyan, yung effort natin on how we really preserve yung peace and order dito sa Metro Manila. And of course, sabi nga natin, very critical kasi itong Metro Manila area. Yes, because correct. This is the center of the government kasi dito. At napakabigat po ng inyong responsibilidad. Yes, tama po. Dahil ang Metro Manila ang binabantayan. Yes, tama po. At ito ang isa sa pinaka-sentro ng target din. Yes. At hawak po ninyong lahat yan. Tama po yan. Kasi kung may mangyari dito sa Metro Manila, napakalaking impact po niyan. Correct. Malaking impact po yan. Kahit nasa isang lugar lang yan, malaking impact po yan. At alam din ng mga terrorist yan. Correct. Kaya talagang hindi po natin maiwasan na talagang yung tatargetin talaga tayo dito. No? Kaya po ito, kaya we maintained our stand of yung target hardening measures natin, yung pong pag-maintain ng aming full alert status. Hindi kami nagbaba magmula nung insidente doon sa Davao. Hindi na po kami nagbaba ng full alert status sa Philippine National Police ng NCR dito sa PNP namin, di ba? Pero ngayon, because of the martial law, the whole Philippines, naka-full alert po yung the whole Philippine National Police. But meron ho ba kayo ngayong latest intel report na significant para mas higpitan ang pagbabantay sa Metro? Sa ngayon po, wala tayong nakukuha. Maliban dun sa yung mga text messages na kailangan talaga nating i-validate. No? And we appreciate yung mga ganung sharing of information, even coming from our netizens, no, sa ating public. We appreciate yung mga lahat ng information na sinishare nila sa atin. Kasi
sabi ko nga po, kapag nakakakuha kami mga ganyang information, talagang kailangan nating i-validate yan. No? Kasi ayaw din nating masabi nga ni Chief PNP, malusutan tayo, sabi nga. How do you find your job now po dito as director ng NCRPO? Well, sa totoo lang, Kuya Daniel, talagang talagang very challenging, no? Very challenging talaga yung pagiging head ng NCRPO. At sabi ko nga, mahirap magkamali. Dahil yung pong lahat ng tao ay lahat ng mata ay nakatingin sa iyo at kung anong mangyari sa ibang lugar ay palagi nilang rinirelate dito at kung anong mangyari sa Metro Manila parang nangyari na sa buong Pilipinas. Well, having said that, na mabigat na yung pagiging NCRPO director, how would you look at being the PNP chief? Hindi ko po alam yan. Hindi ko po alam yan. Nasa presidente po hindi yan. Ba totoo na, hindi ba totoo na isa kayo sa mga kandidatong maging chief PNP? Well, yung pong siguro maging kandidato, masayang-masaya na ako. No? Yung pong pagpili naman dyan, nasa Pangulo po talaga yan. And, kailan ba kayo magre-retire? Meron pa po akong 2 years and a half sa service. So 2 years and a half. So may possibility talaga na na maging Chief PNP kayo. Kailan ba di ba magre-retire si Chief PNP? On January. Yes. Incoming January. January ba siya? Itong January. So, January. So sa January, meron pa kayong 2 taon. Almost 2 years. 1 year and 10 months po. So 1 year and 10 months ang matitira sa inyo. Yes. So, kung kayo ang magiging Chief PNP, may 1 year and 10 months pa kayo na. Diyos lang po makakapagsabi niyan na ako Daniel. At of course, yan. So, how would you like our public to help the PNP now, especially in this kind of situation? And you can make your appeal. Well, unang-una po no, yung ating publiko, siguro we stop on number 1 yung pagkakalat ng mga false information, no. At ba kayo nuhuli pa mga ganun? Well, unang-una napakahirap nga because of yung mga text messages, hindi nga po natin alam, no. Ngayon kung may mga information po tayo mga ganyan, instead of texting it or sharing it to a friend, i-share na po natin sa ating PNP yan, no. Para po ma-actionan kagad. What's the easiest way to do that? Number 1 is yung pong ating call na 911. That's for emergency. Ano na po yan? I think that's very effective. Even dun sa Resort World, ang ginamit po nila dun is 911. Okay. Yung pong text natin na 2286. Yung 2286 na pwede tayong magsumbong kung meron pa rin tayong nakikitang pulis na gumagawa ng hindi maganda, mga katiwalian, yan, pwede po natin gamitin din yun. Yung text 2920 natin, existing pa rin po yan. Or others, yung pong pinakamalapit na himpilan ng pulis natin. So pag tumawag ka po sa 911 ngayon, ano po yun? Talagang... Emergency po yan. Opo, meron 24 hours po yan, may sumasagot. Yes. Yung po ang pinalit, although existing pa rin yung 117, yung ano, pero... Totoo yun, sir, ha? Yung, opo. 911? Yes, opo. Kung naka-cellphone na kung ganyan, paano pong dial nun? I think 911 diretso po yata ang 911. Pwede po nating subukan. Diretso 911? Sumubok na kung ganyan Kayo kumausap po, ha? Baka barilin ako, eh. Baka sabihin, baka i-block yung ano ko, eh. Na 911 or 02. Alam ko po ang diretso yan. Di naman alam yung number nyo. Alam ba sa 911 yung number? Hindi po. Hindi alam. Po. Pwede pong subukan. Subukan nyo nga po. Baka ako mabag, kasi hindi ko pa po nasubukan dun sa ano, no? Tapos madinig natin kung ano, kausapin natin yung 911. Ano sinasabi? 118 tapos 911, I think. 118. Pagka cellphone, 118 tapos 911. 118, 911. Ganun po. Yun po ang instruction niya. Number you have dialed is incorrect. Incorrect, sir. 118 po yung ano eh. The number you dialed is not a number. Wala, sir. Oh. Calling 911. Please dial 117. Pinapadaan niya 117 Yung 117, yung pag... subukan po 117. natin ng 02 tapos 911. Biro natin, sir. Yan. 02911.
Yun. Tingnan natin. Ang sasabihin. 0911. Wala yata kay signal, sir. Baka nakat po yung cellphone ko. Di yata kayo sir nagbabayad. Postpaid ba sir? Prepaid? Wala sir Your call is now being connected to an available 911 Ayan po, agent. kinukunik na. Kinukunik na kayo Opo. sir. Patay na kayo ngayon sir. Sasabihin. Kasi dati po kasi sinubukan na yan na para ano, na... Sabihin niyo po kayo yan ha. na Mamaya. Kasi yung para yung number of minutes that you will be connected. Yes. 20 seconds, 28 seconds na po. 29. Oh, Ayun, siya na, nag-call end. nag-call in siya. Pero tama po Tama, Yun, 02-911. 02911. Pagka cellphone. Pagka cellphone, yes. Yung ano, Kasi pagka landline, siguro, 911. Call is now being Ayan connected po. to an available 911 agent. yan. Connect pa po siya. Yan, Connect. nag-ring na po. Yan. Nag-ring, 7. nag-ring na po. Yan. Nag-ring na. 911, where's your emergency? Yan, sir. Hello. Sir, si General Bayalde po to. Sinubukan lang po natin na sa UNTV po tayo live ngayon just to make sure na yung ating 911 is working. Maraming salamat po. Sige sir, walang ano man, sir. Yan. Maraming salamat po. Ayan. Buti na. Pag cellphone po, nakita natin 02911 para ano. So it took Pag cellphone 02911. So it took around mga 15 seconds lang po para ma-connect yung ano, 15 seconds. yung 911 connection natin. So very effective po. Buti na nawala na yung pamumutla ni sir. Kanina namumutla. Kala ko wala nang load yung ano. Kailangan na po may load yung ano, yung cellphone. May load dapat Kasi sir. pag walang load, sasabihin niya, your load is not enough eh. Yung Pagka balance ganun is not po enough. ba? No? Pagka ganun po ba, hindi pwede yung walang load? I think so kasi po yun, 02 eh. Pag 02, kailangan mong ano eh. If it's 91, it's Pero hindi free ba call. dapat siguro ipa-connect it's din a natin free to call, sa should be. ano? It's a free call. Oo, na sabihin din Pero sa ano? remember, Kuya Daniel, even in the US, yung 911, may bayad po yan. Oh, may bayad May po bayad talaga po yan. yan. Pag denial mo yung 911, may bayad na kagad yun. May charge po yan. Tsaka dun hindi, sa pati yung response nila pag nagpadala ng Kaya ano. po yun yung pang-iwas para yung panloloko. Na pag tumawag ka ng 911 sa May bayad. Amerika, later, pag makita mo dun sa bill nyo, meron May pong bayad. call 911, may bayad pong extra yun. Yun yung Dapat nga, mas pag-discourage ngayon, yung mga Manloloko lang. manloloko, yung mga frank calls. Dahil Yun marami po din ang ganun. purpose nun. Yes, Pwede, may extra pwede. payment po yun. At least, ayan. Ngayon, sir, check nyo yung load nyo kasi nakakain. Nakainan na kayo ng load. Well, maraming salamat po, General Albayalde. And good luck sa linggo. Laro kayo, no? Opo. Sa linggo. Dapat nandun kayo. Kasi pagka hindi, walang... yan. Sir, balyador ito eh. Nakakita ko, mahirap kalaro ito si sir eh. Kaya lang natalo kayo nung linggo. Pero at least twice to beat pa rin kayo. Ang inyong Malakas standing. po talaga yung AFP team. Nalakas naman talaga yung AFP Pero team. Tsaka malakas din naman kayo eh. Praktisado din naman kayo. Ang bilis tumakbo eh. Good luck po and our prayers para sa inyo po at sa ating mga member ng Philippine National Police. Lalo na sa ginagawa niyo yung pagbabantay. Sana ho ay sa isang paraan. Kung ano may tutulong ng ating himpilan, arinin yung sa inyo po ito at your service po kami dito kung ano man ang maaaring ma-augment sa pangangailangan po ng ating mga pulis. Maraming salamat. Maraming salamat po. NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.